Pero wala po niya giprohibit si Eve o sa Adan no nga muhimo sila sa ilang pagbuhat nga wala na hiuyon unta sa gisulti sa Ginoo. Mao na siya, pastor. Then so si Ma'am Fe, so for advanced learning, nga ang atong lesson naghisgot kinig free will. Katong ikaw ni Ma'am Fe ganina. Free will nga dako kayong kalabutan sa ato ang kinabuhi-isip nga Kristohanon. Though yun si Ma'am Fe kanina nga na ang Holy Spirit. Yes, of course, the Holy Spirit is always present sa atong kapanahonan and kalabutan kayo, dako kayo kabahin ang free will. Nice story mga kaigsunan. Nice story. Sa dito mga kaigsunan, naay duha ka babae nga pareha, duha ka babae ug lalaki. Ang unang woman ay ang anak gipatay 20 years ago. Then kining lalaki, iyang anak nga babae gipatay sa turista. Both of them nag-abot sa interview ba nani. And then ang babae naagi bitterness, bitter, pait kay siyang kasing grabe, wag gid siya ka move on sa pagkamatay sa iyang anak. And katong lalaki nga namatay iyang daughter, naka-move on na. Napasaylo pa ganitong nagpatay. Now, ang kining lalaki usa ka Kristohanon, kining babae dili Kristohanon. So, what is the difference between the believers of God and non-believers of God? So katong babae dili believers Ginoo, wala ka move on. Then katong lalaki believers sa Ginoo. So naay ginatawag nga free will, naay ginatawag nga pag-transform sa Ginoo sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Moto katong lalaki na usab ba nakahimo siya sa pagpasaylo kay naman siya Ginoo, balang espiritu nga nag-convict sa iya ha. Then gipili niya nga mag-move on. Ngano nakapili siya tungod kay gi-convict siya sa balang espiritu. And now, by the way, Ma'am Kim, what is the role of our wills, by the way? Kay magisgot madagwan sa own opinion lang nimo, ma'am. What is the role of our will? Kanang ato ang pagpili ba? Kuan ang will magud ang free will nato kanang it's necessary magud kay ang Ginoo God is love ba pastor. Yeah. So kung matawag ba nimo nga love kung dili ka magpili sa tawo or sa Ginoo nga higugmaon nimo siya. So kung gipugos ka, dili na siya love. Lagi. So ang free will, it will make it the word love nga Yeah. legit. Burag ka ng kuan, ma'am, lagi. Kanang gibuhat ka nga robot, ma'am, ano? Example nga ko, no? Buhat ka nga robot niya pa, remote-remoton na kadiha niya. Ikaw creator, gugma day ka nga, imurang pisit-pisit dito. No? So, the role of our will. So, ang role sa atong will, ma'am, is unsa? Liberty sa pagpili. Yeah, mga kaigsunan. Mao ni nga ang rule sa atong will mao ang liberty, kagawasan sa pagpili. Muna nga tanang tao di kita kabuot kung unsa ilang pagpili sa kagalingon. Muna ka mga ginikanan. Do nga mugiyara mga ginikanan sa kinsa ang mapangasawa, mabana silang anak. But in terms sa choices, ato na ingnan, sige, pili kay hawa di ka dress balay. Burag, wala na kuan sa Ginoo mga kaigsunan. Okay, so, forward ta. Adto tas balang espiritu sa istorya ni Ma'am Fe ganina. Ma'am Fe, for clarification sa katong gisgutan nimo nga balang espiritu ba, unsa may function sa balang espiritu di ay? Ang balang espiritu, pastor, gireveal na siya sa kanato ang kuan ang kamatuoran, no? Kamatuoran niya kung about God o usab ang atong about evil, iyahan na nang sulti kanato. Unya ato na sumala sa iyang gipakita sa Holy Spirit, sa iyang gisulti or gipakita niya kanato. Iyan na nang diha na to basihan kung asa ta padulong, kung unsay atong choice. Kay usahay manggod maghimutag bad choice, mo result manggod sa crucible sa atong kinabuhi. Yeah. Sumato pa makaigsunan, the function of the Holy Spirit, dili ingon nga makahinulsul ka. Okay? Dili ingon nga makahinulsul ka. Ang function sa Holy Spirit, i-convict ka nga ikaw nakasala. Okay? Ato ning laron mga kaigsunan because sometimes na tay mentalidad nga pasagdaan na akong balang espiritu nga muusab sa kuha.
sa akong kinabuhi. Oh. No. The function of the Holy Spirit makaigsunan i-convict ra gid ta nga sala ta. Kining unsa man ang convict, pastor? Kanang konsensya ka. Konsensya. Di ba? Ingna kog sayop makaigsunan the moment nga buhaton nimo ang dili kabubuton sa Ginoo, di ba? Bation nimo sa imong kasing-kasing ang konsensya. Right? Because gitanom na nas Ginoo daan kining conscience, kining konsensya sa Ginoo. Gitanom na ni sa atong kasing-kasing. Mao ni ang working sa balang espiritu, Ma'am Fe. Ingon ni Ma'am Fe ganina mga kaigsunan. Mao ni ang working sa Ginoo kining balang espiritu nga konsensya ta. But dili na mo kwan sa to nga makahinulsol ta. Okay? Dili na igura na mo convict ang balang espiritu nga nakasala ta. Then Ma'am Fe, unsa may kadugtungan sa kanang human effort plus divine power? Kita pastor, example, ang Holy Spirit, nahibalaan na nato, no? Ang gireveal sa Holy Spirit. So, nahibalaan na nato. O atong paningkamutan nga, kita, doon na po tayo himuon sa atong kabulingon. Counterpart. Oh, nasa tayo i-counterpart. So, unon sa man gani ang atong paningkamutan, kinahanglan, pareha giingon ni Paul nga, ang ihang naningkamot gud siya, all energy naningkamot gud siya, but with the power of God. Ningon siya. So, uban, dunay unity sa kuan, sa kanang divine power and human effort. Human nga effort. Sumara mga kaigsunan, bro, atleta ba? Mga atlet mga kaigsunan. Inani man god. Gitawag tas Ginoo, gigihan ta, gibilinan tag balang espiritu, i-convict ta ng kasalata. Then natay part mo dento, we struggle. Struggle jud ta, burag atleta nga mo makigkuan jud ba? Makigwrestling jud sa kagalingon bisig kapoy na kayo. Dami na kay give up. O kanang mga boxer mga kaigsunan. Tanaw lang na nato sila boxing sumbag-sumbag na pero grabing struggle na nila. Sa training nga na mga kaigsunan, mas kapoy pa na sa performance sa on the spot diya sa ring. Oh. So, nanaangat dita. Struggle yung mga kaigsunan. So, human effort plus divine power equals success. Nga bduol ka diya sa Ginoo. Okay? Muna nga, later on mga kaigsunan, ato ning maklaro. Later on, kay maglibog mga asam yung ni pastor. Kanang, pasagdaan na akong Ginoo nga mausab sa akong kinabuhi, akong will, unsa man gini akong will. Then, unsa man gyud maningkamot ko kwan sa akong kagalingon or maluwas ko by works. Mo man ni. By works, salvation by works, and salvation by grace. Kini mga kaigsunan atong tunan karon nga sa end part sa atong lesson inyo ning maklaro kining gracias Ginoo kining balang espiritu grasya man ni kanang hikapon ta sa atong kasing-kasing nga makinusulta grasya man na grasya na sa Ginoo. Dayon kining by works ako gyung istriktohon pagtuman ang gisultis Biblia kining 10 commandments. Ako gining istriktohon. So kana unsa may kalabutan na balang espiritu dayon by works nako nga paningkamot apit na ni dayon ato ning istoryahan kining the discipline of the will. Kinahanglan din ni disiplinahon ng ato ang will mga kaigsunan. Ato ning paistoryahon si Ma'am Kim. Unsa imong makuan ning Tuesday kining kanong ang will nato kinahanglan pa man disiplinahon. Salamat, Pastor. So sa Tuesday nga lesson, the disciplined will, ato mabasa dito kung unsa gyud ka feeling-centered ang tao. So, we go by our feelings instead of the Word of God sometimes. But magutan ako, Pastor, ang feelings ba, is it bad? Bad ba nga naatay feelings ang tao? Wow. Hapit lang sa mingon nga, Pastor, kanang feeling ni mo, ginsa man yung mga crush diri sa church. Dili po no. Dito na yung mga tana. So, bad ba ang feeling? Of course not. Yeah. Of course not. No? Of course not, Ma'am Kim. Dili gina ko ng feeling kay. In fact, kanang magkuan ka, nindot kay pamati, kanang manang malipayon ka ba? Na blessing sa imuhang mabot? O, kanindot sa pamati. Buo imong pamilya, nice mga pangluwas, kanindot sa pamati. Gi-crush ba ka sa imong crush? Kanin mga batan-o, no? Basta uyab-uyab na ganyan, basta crush na ganyan, ngisi rin na sila. Salamat, Pastor. So, ang feelings yun, they are not necessarily bad. So, ang Ginoo gibuhat ta niya as na feelings nga creature.
No, appeal na siya sa ato ang senses. But unsa magid ang role sa feelings sa ato ang kinabuhi? So we have to allow the feelings to have a place sa atong kinabuhi. So diin pa man sa Jeremiah 17 verse 9, nag-ingon diri nga ang feelings that the heart is deceitful above all things. So is it wise for us nga ato ang sundo na ato ang feelings? So kung nagbasa mo sa ato ang lesson, naay tulo ka example sa Bible wherein nga naay mga tawo nga nag-base sa ilang choice sa ilahang feelings. Makita nato din na ako mabasa tanan ba sa Genesis katong si Adam and Eve sa garden, Sa Garden of Eden. sa Samuel, 2 Samuel pod, si David, Si David. dayon sa Galatians, si James. So, ang makita gyud nato mga igsuon nga ang feelings ba ang Ginoo nakabati ba siya ani pod? Di ba nakabati pod ang Ginoo sa Getsemani. Unsa man ang iyang giingon? Ang gidefeat sa Ginoo kaning mga feelings. Labaw na katong he wanted this cup to be passed from him, no? Na feel niya igsuon nga na separate siya from the Father. Nakuha niya ang pain and suffering dili man kay nagsingot pugid siya og dugo, no? So naagid siya gibati mga igsuon. But gi-overcome ni niya pinaagi sa decision nga not my will but thy will be done. No, not once, not twice, but thrice niya giingon. Jesus prayed this prayer in behalf sa atoa. So mga igsoon, sa final na question, what important decisions are you facing? No, gipangutan nata no, how can I know if I am basing my choices on feeling, emotion, or desire as opposed of the word of God? Unsay maingon nimo ana pastor? Oo. Sinana man kaigsunan ba? Desisyon na to sa matag-adlaw? Nakabase ba na sa atong feelings? Or faith? Naa ba mo diri sa iglesia tungod sa inyong feelings? Nga karon nindot kay ang magwali ron kay grabe ka maayo. Malingaw gid ko, di gid ko makatulog. Okay? So sometimes we worship based on feelings. Simba ta based on feelings, not grounded sa kaginong Hesus. That's why, matod ni Ma'am Kim gay na, we need to discipline our will. Disiplinahon kay nga naman, the heart is deceitful in all things, no? Standang kwan, kini makalilisang. Kay nga naman, mo ni makahimot ag bad choices. Nganong makahimot ag bad choices? Mo decide ta karon tungod kay lipay kay ta. Lipay kay ta. Mo decide ta karon dayon kay kanang heartbroken ta. Ang heartbroken kay numdum naman ko sa ako ang pag-decide. Abi ni makaigsunan. Talking about kini, related man gini sa lesson. Kanang I have many mistakes nga paggamit sa ako ang will. Like for example, kanang graduating na ko ato, then nag-thesis ko ato ma'am. Then heartbroken. Ni-decide yun ko nga muundang because akong future, akong decision making gibase na ko katong masulbano ng akong adlaw. So, muna, we need to discipline our will. Ang atong pagpili mga kaigsunan. Nga ato ang faith, dili grounded sa feelings or emotions. Dili grounded. Nanganhita di sa iglesia, not because maayo kay ang preacher karon. Nindot ang programa ron mga batanon may kay manganta. Nakoy idol sa church, madto ko no. Nianhita sa church because we are grounded in the truth. We are grounded sa kaginong Hesus nga gusto ta makig-communicate mga kaigsunan. That's why atong lesson ginatudluan ta Ma'am Kim, ang ingon mo ganina nga. Unsa gani? Ato ang will kay going back ang ato ang feelings dili gyud siya dapat ang atong basihan sa ato ang actions. Kun dili ang word of God balik gyud ta sa word of God. Kay atong feelings they constantly change, maigsoon. So, muna mga kaigsunan. And Ma'am Kim, about kining radical commitment. Disiplinaon na ito ang will, ug dayon, naatay, buhaton nga, ginatawag nga, radical commitment or radical action. Yes, so, makasasala man kita by nature, no? So, naagid ta, nga tuag yung natural nga form is mag-sinful. But, kung ato ang maminaw ta sa spirit of the truth,
And naatay partnership, no, sukad sa atong gingon ni Sister Fe, naatay partnership sa Ginoo, na divine ug human. Yeah. So, mas inclined ta na nga state to make radical commitment. So, sa mga ginang radical commitment, no, in simpler terms, it's radical means beyond ordinary or not in harmony of your natural desire. So, dili man ni siya bago sa ato kay kita gyud sa ato ang kinabuhi naagi battle between the things that we want to do or things that we don't want to do. Naagid Yeah. na siya. So, ang Ginoo kabalo siya ana. No? So, ang radical commitment was to say, not my will, but thy will. No? Ihatag na to ang will sa Ginoo. It means that what you're facing is quite of the ordinary with what you desire to face. So, mo nang nag-ingon diri sa Matthew 5, verse 29 to 30. Makita nato diri nga, katong, if your right eye makes you stumble, tear it out and throw it from you. For it is better for you to lose one part of your body than for your whole body to thrown in hell. If your right hand makes you stumble, cut it off and throw it from you. For it is better for you to lose one of the parts of your body than for your whole body to go into hell. So wala man ni siya nag-ingon ng Ginoo nga no, ang atong physical harm, no? Dili kay he's saying to them that if your mind is not able to be controlled, you have to make some radical decisions. So you have to find ways to control your mind. So ang pasabot ani mga igsoon, cut off whatever keeps your mind from being controlled. So kung naa man gani mga butang na makapadaot sa ato ang utok, no, kung naanata na nga state na willing ta mo surrender sa Ginoo, dayon wala nato gigrieve ang Holy Spirit, we are able to do these things. So kung wala pa ta na pastor, lisod gyud kayo maghimo og mga radical commitment sa atong kinabuhi. Dili man ta makapangayo sa Ginoo nga tangtangon ato mga desire for food, sa pasleep or love. Kay siya man na naghatag ani sa ato. But ang things that we have to cut off are desires na not led by the right motive. So mao na siyang pasabot ato nga verse. So mao to siya, pastor. Thank you kayo, Ma'am Kim. Sunan na, no? Radical commitment, mga kaigsunan. Then, we need to persevere. Oh, we need to persevere, mga kaigsunan. Kinanglan yun nato nga, lautay kita. Yes, we all know, mga kaigsunan nga, kanang kabaluta. Kabaluta unsay maayog dautan. Right? Kabalog yun unsay maayog dautan. Ang tao, kabalog yun unsa ang maayog dautan. Then, naatay power, mupili, either maayo man o dautan ang ato ang pagabuhaton. Now, before maghatag last word ang akong makabanan, makaigsunan si Ma'am Faye o si Ma'am Kim, atong tanawon ni makaigsunan nga ang example sa Biblia nga ni persevere gyud mga kaigsunan si Jacob. Si Jacob mga kaigsunan nakigrisling sa Ginoo. We all know the story nga nakigrisling si Jacob sa Ginoo and gihikap ni Jesus ang iyang hip. And then napilay siya mga kaigsunan. Did you know that samtang si Jacob nakigsugat kang Esau, napilay ra gyapon siya. Napilay ra gyapon siya ba? Kang kiang man ron o gasaguyod baglakaw. Basta kay nagingon nga, napilay ra gyapon siya kay gihikap tus Ginoo iyang hip. Unya, pangutana, katong pagkapilay ni Jacob nahimo ba to nga weakness niya? No. For Jacob, it was the symbol of strength. Why? Because ang Ginoo ginaghikap sa iya ha. Do katong katong sakit niya ba? Katong sakit nga iyang nabatis paghikap sa Ginoo. Mo toy nakahimo nga mo sugakod siya sa pagsulay sa hadla sa kinabuhi because kabalo siya nga ang naghikap siya ang Ginoo. So mga crucible sa tong mga kinabuhi mga kaigsunan. Kana ang mga pagsulay. Kabaluta nga ang Ginoo nagamit anang instrumento aron singon makalahutay ta mga kaigsunan. So ang issue dia maluwas mga kaigsunan. Ang issue dia ang mulahutay sa katapusan mo'y maluwas. Dili man atun Pastor GD, dili man ang pinakabuutan, pinakamatarong hangtod sa katapusan mo'y maluwas. No. Men so say, ang mulahutay sa katapusan naa diha ang mga failure sa ato ang will, masayop ta, masipya ta, masakitan ta, madiscourage ta. Muna ang naingon ng Biblia mga kaigsunan nga, ang mulahutay sa katapusan. Mulahutay. Nga mulahutay maka? Because you know God very well. You know God nga imong gialagaran nga grasya. Okay? You know God nga mubalik ka stilan sa Ginoo, dawaton jud kanya. Before anything else, hapit naman. Tigaikog time. Ang controversial gyud ani nga issue mga kaigsunan, kining salvation by grace alone nga mo
hatod siya og kanang predestination, gipredestin ang tao og dayon maluwas ang tao kinahanglan og sacraments through baptism, kinahanglan pabautismo gyud. Kini nga theologian mga kaigsunan, namo gyud debate nga hitabo sa una, mga theologian kining si Pelagius ug si Agustin. Matud pa ni Agustin mga kaigsunan, pagkasala ni Adan ug ni Eva mga kaigsunan, affected na tanan. Unya na inherit na mana sa kaliwatan ni Adan ug Eva ang sala. Dayon kita mga tao mga kaigsunan, di na ta kataka sa sala. Sala na gid ta. Kinahanglan ta og ipredestin sa Ginoo. Predestin man fe. Na ikaw luwas ka, ikaw dili. Ikaw luwas, ikaw dili. Then kinahanglan ka magpatigayon og sacraments through baptism. Then mao ni ang gidoktrina sa tibuok kalibutan nga very popular religion mga kaigsunan. Salvation by grace through predestination, gipredestin ta. Si Pelagius pud mga kaigsunan, ingon siya nga kining theology ni Agustin naghatod ni laxity. Makakuha ni sa mga tao, maka-cause ni og trouble. Nga confuse ang tao ba? Di na ko magalagad sa Ginoo kay sa bagay kung ipredestin ko sa Ginoo maluwas gyud ko. Sigun saon ako bugoy-bugoy, maluwas gyud ko. And then si Pelagius makaigsunan iyang theology pod naghatod og salvation by salvation by works. Kaya nga naman sa pagkasala ni Adan ug Eva, kinahanglan ka mo work out sa imuhang kaugalingon aron ka mabuutan. Aron nga dawaton ka sa Ginoo. Okay? But ang Biblia makaigsunan, klaro og tataw nga nagpadayag makaigsunan nga si Adan ug si Eva makaigsunan ang sin not simple past act of Ada makaigsunan. Dili lang ang pagkasala ni Adan ug Eva makaigsunan. But ang Biblia nagtudlo sa atoa nga unsa man nagtudlo ang Biblia sa atoa nga ang nature sa tao na usab ang relationship mao ni ang hinungda ang cause sa sala makaigsunan ba? Ang cause sa sala mo ni ang cause sa sala. Ang nature na usab si Adan ug si Eva dili mamatay karon mamatay na. Ang height ang kuan na usab. And then unsa pay nangausab makaigsunan? Nausab ang environment dito sila sa Garden of Eden. Dili malaya ang mga kahoy, karon malaya na. And then mausab ang lifestyle. Ang ilang ginakaon, prutas o gulay, karon atong ginakaon, karne ug uban pa nga mga pagkaon. Nangausab makaigsunan. And mga kaliwatan. So the effect of sin makaigsunan muna ang nangausab. Mo ni ang Biblia nga gitudlo makaigsunan, dili predestination. Dili salvation by works alone. Dili makaigsunan. So si Agustin o si Pelagius makaigsunan, kining atong pagtuo karon ung asa man kanabilong nga maluwas ko pinagis kung kaugalingong binuhatan ra gyud diha ka kang Pelagius na bilong. Wa gyud na sa Biblia makaigsunan. Kung by grace nga gipredestin ka sa Ginoo bisig magkinaunsa, maluwas gyud ka, dito ka kang Agustin. But ang Biblia naghisgot nga naatay free will. Ang tao bisan pa si Adan ug si Eva gipapahawa sa Garden of Eden makaigsunan, but still ayang free will wala gikuha sa Ginoo. Ingon man usab kita makaigsunan. That's why atong lesson nagtudlo nga ang balang espiritu mo convict, and then human effort plus divine power duol tas Ginoo, then muhimo tag radical commitment sa Ginoo nga dili based sa atong feelings mo lagad tas Ginoo tungod kay gipanalanginan ko, tungod kay nindot ang pamilya mo lagad ko sa Ginoo. No, dili makabase atong pagtuo sa feelings makaigsunan, kun dili grounded jud diha ka Ginoong Hesus, whether blessings man o dili makaigsunan. And muhato din makaigsunan magmalaw tayon ta. Pasalamatan nato ang mga pagsulay nga naata karon makaigsunan. Basta kay makig-close ra kita ka Ginoong Hesus, di kita mo bulag. Either unsay mahitabo sa atong kinabuhi bisag magkatikwang-tikwang ang kalibutan, magpabilin ra gyapon ka kay Ginoong Hesus kay mo na ang gihisgutan sa Blang nga Kasulatan nga ang mulahutay sa katapusan maoy maluwas. So dili makaigsunan predestined, dili salvation by grace, kung dili nagbase ang kaluwasan sa ato ang free will. Free will nga mo alagad tas Ginoo or dili. So makaigsunan, before matag si Ma'am Fe sa short nga last word, pilion na to kanunay ang Ginoo. Ma'am Fe, last word. Okay. Our human weakness, our crucibles will continually open the way so that God will give us the power and grace to shine in us and cascading in our hearts through our lives. God allowed the painful scars to continue in our lives
but also God gives the strength to persevere. Amen. Ma'am Kim? So, ang feelings na to kay dali ra gyud kay siya ma-overcome sa ato ang mga commitment. But ato lang hinumduman mga igsoon, feelings are conformed to this world. Ato sa gingon sa Ginoo, Lord says, do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. Daghang salamat mga kaigsunan. Mao kadto ang atong pagtulunan sa Sabbath School lesson. Inaot nga na kamoy natun-an og nakutlo og atong makinabuhian nga atong pagtuo wala nakabase sa atong feelings og emotions. Atong pagtuo grounded kini sa Ginoong Hesus og pilion gyud nato sa Ginoong Hesus sa matag karon ug unya. Daghang salamat og once again happy Sabbath. God bless. Closing prayer ka, ma'am. For our closing song, Lingkod lang. and let us sing Stand Like the Brave, hymn numbered 423. Stand Like the Brave. Shall we all stand? Oh, Christian, awake, 'tis the Master's command. With helmet and shield, and a sword in thy hand, to meet the bold tempter. Go fearless we go, and stand like a brave, with thy face to the foe. Stand like a brave, stand like a brave, stand like a brave, with thy face to the foe. The cause of thy master with thy guard defend. Be watchful, be zealous, and fight to the end. Wherever he leads thee, government we go. Then stand like a brave, with thy face to the foe. Stand like a brave, stand like a brave, stand like a brave, with your face to the foe. Press on, never doubting the content is near. With grace to supply, and with comfort to cheer. His love like a stream in the desert will flow. Then stand like a brave, with thy face to the foe. Stand like a brave, stand like a brave, stand like a brave, with thy face to the Okay, before ta mag-closing prayer mga kaigsunan, akong gihangyo pag humana ning closing prayer dayon naaday announcement. Okay, let's all pray. Our Heavenly Father, we are so grateful for this wonderful Sabbath day you've given to us. Oh Lord, we praise you and your word, and as we continue throughout this day, may you empty us and fill us with the Holy Spirit to convict us and teach us. And oh Lord,
We pray that you will guide and protect us. In Jesus' name we pray, amen. Okay, so kabahin sa programa sa eskwela sa Batika mga kaigsunan, ang iglesia, yes, nalamata sa new normal. And many times wala nato mabalik tong pag-collection sa offerings. Kining Sabbath School mga kaigsunan mo ni ang heart sa Sabbath School worship, kining lesson study. Then kining offering nyo Sabbath School mga kaigsunan, usan ni kapamagi nga magminsahe sa tibok naong sayuta. So nining taknaa ato ang kuhaon ang Sabbath School offering. Akong gihangyo ang ato ang pianist sa pagkuan sa ato ang offering music para atong mga diakono andam na sa pagkuha sa ato ang Sabbath School offering. Atong pagampuan mga kaigsunan ang offering. Ampota. Salamat Ginoo sa imong pagpanalangin, pag-ablis tambuanan sa langit sa matag usa ka pamilya. Labi na may panglawas Ginoong Dios ug ang mga pulong nga among nadunggan. Ginoo ang offering sa Sabbath School. Panalangin ni kini Ginoong Dios. Moa kini nga dako nga instrumento nga daghan ang mga tawo nga makadungog niini. Nga ang magamitan niini Ginoong Dios alang sa imong buhat. Ikaw mga panalangin sa mga kamot nga naghatag bisan sa gagmay o dinaggo ang Ginoong Dios nga kinasing-kasing sa paghatag diha kanimo. Salamat sa pagdungog kay mo gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Happy Sabbath mga kapamilya ug mga kapaglaom. Isip inyong secretary sa atong church school ning atong iglesia ang Iligan City Adventist Elementary School. Magpaibalo kaninyo mga ginikanan nga dunay mga anak nga na-enrolled. So, 7 sa Monday, sa Lunes, magsugod na. 7:30 sa buntag, hinanglan nanay yung mga anak diri kay kana siya nga schedule, kana siya nga time, muna ilang chapel period o general orientation. So, mas labing maayo nga naanag yun yung mga anak diri aron nga maka-appeal sila sa chapel period o sa general orientation nga ihatag unya sa kining principal o sa mga magtutudlo. Unya, pagka alas 8, mumove na din silang hato silang tasatag sa mga classroom, alang sa ilahang classroom orientation, o nga mga kining dos and don'ts, mga pahimangno, mga kining mga policies, nga kinahanglan pagkasundon sa mga kabataan. So, within the week, next week, tibok si mana orientation na yun na mga kaigsunan. Unya, ang academic activity, classroom, ini magsugod na yun na sa August 15. Yes. Apan katong mga ginikanan nga kining wala pa makapa-enroll o gusto yun magpa-enroll sa atong eskwelahan, kining pwede pa. Kay enrollment is going on. Now, ato na yan po mga kaigsunan, nga aron matabangan ang atong mga kaigsunan nga nagpanikad jud nga ipa-eskwela ang ilang mga anak sa atong tulunghaan, binadiri sa atong church school, apan medyo doon ay kaapike sa ilang paninapi, ato nang ayan po mga kaigsunan, tabangi ko ninyo gampo, ang MACFA, naghuna-huna nga mo encourage ta sa 44 ka mga iglesia nga mo sponsor ang matag iglesia og usa ka scholar. Pero amo pa nang hisgutan karong sunod Sabado, although na approve na move and approve na doon na resolution o ang gibuhat karon gipang paibalo na ang mga kaiglesiyahan ato nang iampo mga kaigsunan. Yan po, i-appeal ganin ninyo sa inyong pag-ampo nga ikapununta ang mga kining kasing-kasing sa mga kaigsunan nga musuporta unta. We are encouraging them, we are enjoining them, each church to support even one scholar. Yeah? The whole cost of a one semester schooling, ang one semester magod ka napulo na sa kabulan, tanan na libro, tuition, tanan is 20,000. Tanaw siguro na to, wow, dakuha oy, ha? Pero kung alang niya itong mga katulang taon, ay po kapil-apil ka ito maka-afford. Kato mga kaigsunan nga medyo apiki, ato na silang tabangan mga kaigsunan. Daghan kayong nanguhit, daghan kayong pakita silang interest na ipa-eskwela ng mga anak. Ma'am, di may ka-afford. Now, ingon na niya itong buhaton mga kaigsunan. Kining sa 20,000 divided by 10 months, 2,000 rana. Unya, sa atong iglesia mga kaigsunan, kung doon ay 20 takabuok nga makasinabot, nga atong apod-apura ng 2,000, what is 100 pesos per month? Diba? Bigaan na kayo. Yes? Ka-afford gani tag-load nga 300, 500. Yes? So, ato nang i-promote mga kaigsunan, ato nang iampo kay aron ang atong mga kabataan, dirigyod sila mamatuto sa atong eskwelahan mga kaigsunan. Lahi ra gyud, I tell you, akong anak, akong mga apo, dirigikan, I tell you, lahi gyud sila kay sa tagagawas. That's one thing I can guarantee you. There's also one thing that you probably have observed. Atong mga kabataan diri, very skillful kayo sila sa music, pagwali. Okay? Pwede na sila pawaliyon nga patindugon mo diri, masuko pa na sila dili nimo.
ipatindog tiris front ba? Ha? So anyway, what I'm trying to say is that let's support, let's pray nga ang mga iglesia mudawat nining ato nga gihanyos matag